Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Diyos marahay na aga Luzon, malipayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Lunes na naman, it's a back to work and back to school Monday. Pero kung isa ka sa mga empleyadong naiinip na sa routine ng professional world, aba bakit hindi mo balikan ang kaba at excitement na iyong naramdaman noong kauna-unahang araw mo sa trabaho? Kung estudyante ka naman na pagod na sa dami ng schoolworks, naway lagi mong tandaan na ang lahat ng yan ay para sa iyong mga pangarap. Stay positive lang, alalahanin natin, every gising is a blessing. At para mas maging blessed ang iyong araw, mahalagang ready ka sa anuman ang magiging lagay ng panahon, hindi ba? Kaya naman tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Live mula sa Pag-asa, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online, yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid sa inyo ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, September 19, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Unahin na natin para sa mga maaga ang call time sa opisina at ginagawang batayan ng oras ang pagsikat ng araw. Ang sunrise natin anong Metro Manila, yan po ay pagsapit ng 5:45 ng umaga. Sunset naman natin 54 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. At sa punto pong ito, para bigyan tayo ng latest sa lagay ng panahon, makakapanayan po natin ng live. Wala pong iba, kundi ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa na si Mr. Meno Mendoza. Good morning po Mr. Meno, dahil nga back to work and back to school Monday ngayon. Ano po ba yung inaasahan nating lagay ng panahon batay sa inyong 5 a.m. weather forecast? Una sa lahat, magandang umaga rin Desiree at magandang umaga sa ating mga kababayan. Dahil patuloy pa rin nga ang epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat dito sa kalurang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin ang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa Batanes, gayon na rin kasama ang Babuyan Island, gayon na rin dito sa rehiyon ng Ilocos at mga probinsya ng Zambales, Bataan at Palawan. Samantalang dito naman sa Kamaynilaan at sa nalalaming bahagi pa rin ng ating bansa, patuloy pa rin makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Alright Sir Meno, nabanggit niyo po yung tungkol doon sa lagay ng ating panahon. Meron po ba tayong LPA o bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw? Okay, sa susunod na 24 na oras, wala naman tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto dito sa ating bansa. Mabuting balita nga yan dahil wala naman pala tayong inaasahang sama ng panahon na maaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Bati po yan sa abiso nga sa atin ni Mr. Meno Mendoza ng Pag-asa. Sir Meno, ang tanong ko po dahil nga sunod-sunod yung mga bagyo nitong mga nakalipas na araw, kung may kukumpara po ba natin noong nakalipas na taon, mas kakaunti po ba o mas marami yung inaasahang bagyo ngayong buwan ng Setyembre? Ilang bagyo pa po ba yung posibleng pumasok dito sa ating bansa? Okay, para sa yung nakaraan nating mga forecast, yung forecast natin para sa taon na to, sa buwan ng September ay 2 hanggang 4. Kagaya din dito nung last year na 2 din hanggang 4 ang buwan ng September. Kaya lamang ang pumasok na aktual ngayon sa ating bansa ngayong buwan ng September ay nakakatatlo na tayo, simula kay Enteng hanggang kay Hener. At yun namang nakaraang taon ay isa lamang ang pumasok sa bansa dahil nga sa meron tayong El Nino nitong last quarter ng nakaraang taon. Nako, mayroon po pala tayong inaasahang isa o higit pang mga bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Kaya naman tutok lamang kayo sa mga update ng Pag-asa o Panahon TV kaugnay nga nito. At ito po Sir Meno, panghuling katanungan na lamang para po doon sa ating mga kababayang mangingisda na papalaot, ano po ba yung inaasahan nating sea condition ngayong araw? Okay, para sa ating mga mangingisda, kahit na meron pa rin tayong habagat,
ligtas namang makakapalaot ang ating mga mangingisda dahil wala naman tayong nakataas na mga gale warning sa amang panig ng ating bansa. Alright, ulitin lamang natin, wala naman palang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, pero magdoble ingat pa rin para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mangingisda. At nakasama po natin wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Maraming salamat po Sir Meno sa inyong mga kaalaman na ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.